Paway. Alright, nandito tayo ngayon sa Paway. Ito yung Paway Church. Ah, Historic Paway Church. Yan. Parang kilala ko yung nagpapapicture doon ah. Sila yung nakasama ko sa Malacanang of the North. Alright. So anyway, dito tayo sa Paway. I wonder kung nandito yung mga magagandang but anyway, we'll worry about that. Let's see what happens. Once again, Paway. Maalala ko sa lapit lang tayong konti. At least nakuha natin from a different angle. Yeah, so talagang historical itong manon to. Wala tayong makikita hindi ko na balak bumaba eh. Pero talagang panampan ni Kopong-Kopong. Sila Padre Damaso. Yeah, yan na nakatagal yan. Nauna pa kay Padre Damaso. Alright, so anyway, that's a vintage church. The historic Paway Church. Yan siya oh. So, hindi ko na babasahin to. Picture na lang natin. 1, 2, 3, 4. Okay. Very interesting. Ang feeling ko dito para bang inspired ng mga Aztec eh. What? May hagdanan siya dyan. Ayan o. May hagdanan siya dyan pero wala nang patutunguhan. So baka this could be just an inspiration. And lalo na itong mga nakausli na to, talagang I'm inclined to believe na chamber yan. Although parang masyadong maliit para maging chamber. So anyway, i-research ko mamaya yan. Why ganyan ang shape ng Paway Church. Ang simbahang ito ay tinatawag na St. Augustine Parish Church na mas kilala sa Paway Church. Ito ay isang Roman Catholic Church na nasa munisipalidad ng Paway, Ilocos Norte sa Pilipinas. Sinimulang mabuo noong 1696 at natapos sila ng 1710. Ito ay tinuguri ang isa sa mga national cultural treasures sa ating bansa. Membro din ng UNESCO World Heritage Site dahil sa kakaibang disenyo ng struktura ng simbahan na tinatawag nilang Baroque Churches of the Philippines. Ito ay parang isang membro ng church designs na maaari nating tawaging isang halimbawa ng mga Spanish colonial earthquake-proof architecture. Mapapansin niyo rito sa kakaibang hugis ng mga haligi sa palibot ng simbahan. Kakaibang hugis at siguro noong unang panahon na yan ay naisip ng mga naunang arkitekto na ito ang solusyon para maiwasang magiba ang ating struktura ng simbahan.